Magandang umaga mga auntie, mga uncle, mga inday. Wala nang paligoy-ligoy pa. Andito kami ngayon ni Dudong sa mall dahil ito na daw ang last na pagkakataon na mabilhan niya ako ng mga bagong damit bago siya umuwi ng Amerika. Pero before kami nagpunta dito ay nag-usap kami at sinabi ni Dudong sa akin na uskalibo lang daw ang bigay niya sa akin pambudget pambili ng mga gamit. Napatanong ako sa isip ko ba yung uskalibo tapos sa mall bibilhin ilang lamang yung piraso na damit na mabibili ko, or isang pants lang man yun, o dalawa, or isang t-shirt, o dalawang t-shirt. Basta hindi marami mga inday kasi uskalibo tapos mall pa, mahal ma yung mga mall. Kaya tinitingnan talaga namin yung mga presyo ng bawat mga items dyan mga inday bago kami magbili kasi talaga yung budget niya talaga eh. Kaya mapapaiba na lang yung itsura ng mukha ko mga inday kakabudget sa uskalibo kung ano mabili ko. Pero kahit sabi ni Dudong na 1,000 lang yung ibibigay sa akin pang budget ng pambili ng aking mga gamit, eh hindi na ako nagpahalata mga inday na ano yung nasa isip ko. Ayaw kong isipin niya na pera lang na talaga ang habol ko sa kanya. Noon pa man mga inday, hindi na talaga ako humingi kay Dudong. Siya mismo ang kusa na naghatag sa ako o kwarta. Kaya ko man magbili ng mga t-shirt mga inday. Uy, pero grinab ko lang yung sabi niya sa akin na ilibre niya ako na malit o mga gamit kasi nga malapit na siyang umuwi mga inday. Ito kasi yung gusto kasi niyang magbanding kaming dalawa dito sa mall. Kaya go na lang ako. Wala na akong mga drama-drama, wala na akong mga wala na akong mga reklamo mga inday. Kaya nag-grab na lang ako ng opportunity kasi nagustuhan man ni Dudong kahit na ito lang. Marami din nagtatanong sa akin kung nagbibigay ba yan si Afam sa akin ng monthly para sa akin. Nako, hindi po. Simula noong 2019 hindi po yan nagbibigay sa akin ng monthly mga inday. Minsan si Dudong sinasabi niya sa akin i-check ko daw yung bank account ko. Sabi ko, bakit anong ginawa mo? Iyon siya magsasalita mga inday na may sinend pala siya sa akin. Pero hindi ako nanghihingi, siya mismo. Pero hindi iyon every month mga inday ha. Minsan lang. Si Dudong nagpapadala sa akin yan ng pera kapag may mga investment kami. Ang dami namin mga na-scam no, mga previous na investment namin mga inday, yung mga online ba. Kasi ito kasi si Dudong aggressive man yan pag mag-invest. Pag may nakita ako mga inday tapos sinishare ko sa kanya agad-agad. Diretso bump in yung mga day, lalo na yung last 2021 na na-scam kami ng milyon mga inday. Ako yung may pinaka-stress sa amin dalawa, pero siya yung nag-encourage sa akin na huwag kang magpaka-stress kasi pera lang yan. Ako mga inday, hindi talaga ako nanghihingi ni Dudong, pero siya yan kusa nagbibigay sa akin, lalo na sa pamilya ko mga inday. Hindi na ako naghihingi sa kanya kasi yung mga pera na in-invest niya dito sa Pilipinas, ako din naman ang nakikinabang mga inday kasi hindi niya nakukunin, ibibigay lang niya sa akin tapos i-reinvest namin tsaka gamitin namin sa mga ibang bagay. Pero hindi ko agad-agad magagamit o makukuha yung pera galing sa investment sa pera niya mga inday. Iba pa rin talaga na may sarili talaga akong aking pera mga inday pa para pag yung gusto kong back loan o say na kung gustong paliton, kung anong gusto kong bilhin, hindi ako na mag-asa kanya ng permission. Pero kapag gagalawin ko yung pera na i-invest niya na pinadala niya sa akin, ay syempre mag-aasa ako ng permission para hindi siya ma-surprise. Alam niyo mga day, si Dudong is giver yan, matinabangon, ang bilis niya makatulong ng ibang tao mga inday, pero may attitude na siya na kinalaunan, nalaman ko na sobrang giver niya, pero may pagkakataon o mapanahon din na iniisip niya yung mga bagay na nagawa niya na ibigay niya na tulong niya. Kasi iba naman tayo mga inday nung kapag naglabas tayo ng pera, tumutulong tayo, make it sure na hindi na natin babalikan, na nagregret tayo na tinulungan kita tapos hindi ka tumulong sa akin. Parang ganun mga inday ba, kasi ang pagkakaalam ko na kapag tumulong tayo, hindi na natin mag-expect in return. Doon ko na notice o na-observe mga inday yung pamilya ni Dudong na hindi na nag-contact sa kanya since 2017 mga inday, na pinapadalhan niya, sinusuportahan niya, at ngayon nagkakami na is hindi na nagko-contact sa kanya mga inday. At kapag nasa-stress yan siya mga inday, yung mga sasabihin niya na ang dami niyang ginawa, gumastos, nagastos siya ng malaking pera, ganun bla bla. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na, Dong, lumipas na yun, wag mo nang balik-balikan, wag mo nang isip-isipin kasi may stress ka lang. Kapag nagbigay ka, bigay mo ng buong puso, wag mo nang balik-balikan na yan yung natulong mo sa isang tao. Sabi niya naman sa akin, hindi naman daw siya nag-regret, pero hindi maiwasan na hindi niya daw niya maisip mga inday. Ako lang kasi, ayaw ko kasi na umabot sa point ba na lahat ng naitulong niya mga inday is babalik-balikin niya na isipin at saka sabihin na ang dami niya ng gastos. Kaya pinangka ko siya. Sabi ko, Dong, baka umabot ang panahon na baka pag nag-isip ka sa akin na marami ka nang nagasto sa akin, ganun, maghiwalay tayo, ganun, ang dami mo nang nagasto, baka maabot sa panahon na ganyan ka. Sabi niya, hindi ako ganyang tao. Medyo nagsalita man ako, pero baliw wala lang yan, nagpapagawas lang ako ng sama ng loob. Yan yung sabi niya sa akin. Kaya ngayon, wala na kami mag-invest sa mga online na mga trading na yan mga inday, kasi ang dami naming na-scam noon maman. Para kasing dumating sa point na nag-greedy na kami mga inday, kasi nga nung unang investment na nakita
nakita ko mga inday is nag-work siya for 9 months and that is 20% per day sa aming pera na pinasok. Kaya napawaw kami mga inday, after 3 months naming sinubukan, ayun, nag-invest na si Dudong ng milyon at umabot na din ng mga milyon at tapos nag-invite din ako ng mga tao mga inday kasi proven and tested sa akin na yung company na na-investan ko is legit kasi nga nag-payout ako ng maraming beses. Pero ayun pala ay scam. Pagdating ng 9 months mga inday, tinakbo ang pera namin ni Dudong. Malaki talaga yun mga inday, kaya doon ako na-stress at saka yung mga tao na sumali din under in my name ay kami na lang ang nagbayad mga inday kasi responsibilidad ba namin kahit na wala kaming pinirmahan na kontrata at saka naawa man ako sa kanila. So sabi na lang ni Dudong na yung income na lang namin na naiwan, yun na lang yung ipangbayad sa mga tao na nawalan din ng pera. Lesson learn talaga mga inday. Pagkatapos na na-scam kami na malaki sa company na yon ay tumigil kami at nagpahinga kami sa mga online business ng 3 buwan. Pero mga inday is parang talagang yung utak ko ba may parang wala na kasi akong basket mga inday na pinagkikitaan. So nag-invest na naman ako ng kunti, mga 100 lang, mga 1,000, 5,000 ganun mga inday na i-share ko kay Dudong. Ayan na naman, binundak naman na niya ng malaki mga inday at na-scam na naman kami. So ngayon mga inday, yung last talaga na big amount na na-scam namin is 500,000. Hindi ko na alam kung nasan yung tao na yun mga inday, pero marami nang nag-report sa kanya. Kaya ngayon mga inday, nakapag-usap-usap na kami ni Dudong na no more na talaga ang investment online kasi walang mga business minded or walang mga negosyante or mga company na nagbibigay ng 20% kada araw sa pera mo. Bangko nga mga inday, hindi nga umabot ng 1% eh. Kaya doon kami naka-learn from our mistake mga inday na never get greedy, kasi naging greedy kasi kami kasi na ang daming pera na pumasok sa bangko ko. Kaya ayun mga inday, God didn't allow na mag-continue yun kasi parang nakalimutan din natin siya kung the more tayo na magpaalipin sa salapi dito sa mundo. And to tell you honestly mga inday, way back 2020, doon ako nakaranas, nakahawak at naka-income ng 5 million in just 1 month. Imagine mga inday, at hindi ko pa alam kung paano i-handle yung pera na yun mga inday. Pinabili ako ni Dudong ng safe at yung iba binalagay sa bangko. Kaya yung mga bangko mga inday, every week may mga lalaking pera na pumasok. Na question ako at muntik nang ma-froze yung account ko sa BDO at saka sa PNB, at yung mga manager ay palaging tumatawag sa akin kasi malapit na akong ma-question mga inday kasi yung account ko is student pa lang tapos ang lalaki ng mga nagpumapasok, baka illegal galing, at illegal talaga mga inday, gamit talaga sa scam. Sabi nga ni Eric sa akin mga inday ba na everything happen for a reason talaga. Buti na lang na hindi nag-continue yung investment namin noon kasi mga 6 na bangko mga inday nagduda na sa akin, nagduda na sa mga account ko kasi nga student pa lang ako mga day that time, tapos malalaki na yung mga pumapasok sa bangko ko. So sabi ni Dudong, buti na lang na nawala yung business na yon kasi unti-unti ring nawala yung pera namin kasi nga hindi pa ako marunong mag-handle. Ngayon ko lang, pagka after na lang mga inday, na-realize ko na sana yung pera na hawakan ko noon, ininvest ko yun, pinilit ko yun ng kondo, ng lupa, ng bahay. Hindi pa talaga ako stable mga inday ba, para bang bata pa ako na nikalit og nakagunit og kwarta, dahil hindi alam mga inday, hala waldes diri, bili dito, bili doon, halala, agdri, ganun mga inday ba. So, na-realize ko talaga, ang laki talaga ng pagkakataon mga inday na malaki talaga sana yung magagamit ko sa pera na yun, pero Lord didn't happen it kasi I learned from it a lot of times mga inday. I am 23 years old that time mga inday. So yun yung pinaka-worst na nangyari sa pera na naranasan ko mga inday, na hindi na talaga kami babalik ni Dudong. At saka nung pera na ngayon mga inday is galing yun sa Amerika sa mga kaibigan ni Dudong na nag-invest din sa kanya tapos pinadala sa akin. Kaya yung na-scam, ubos rin yung pera pang bayad sa mga tao. Balik ako dito mga inday sa shopping namin ni Dudong, no, pumunta na kami dito sa cashier mga inday. Ang akala namin is aabot or lalagpas sa 5,000 yung mababayaran ni Dudong kasi nga yung jacket, 2 jacket na gustuhan niya, at nagustuhan ko rin mga inday, yan ay tag 1,500 ang kada isa. Hindi ko yan gusto sanang bilhin kasi sumusobra na sa 1,000 na budget na bigay niya sa akin. Sabi niya, sige lang, magkuha ka lang. O, diba? O, kinuha ni Dudong mga inday, tapos dinalawa niya, tapos nagkuha pa siya ng ibang mga damit ko. Akala ko pagdating sa cashier, more than 5,000. Pero pagdating namin mga inday, pagbayad namin kay ano lang man day, mga day, 1,500 lang nabayaran ni Dudong. Sabi ko, sige, bigyan mo pa ako para mas marami akong mabili
kasi yung 1,000 na budget niya mga inday, ginawa niya ng 5,000, hindi pa man naubos yung 5,000. So may budget pa akong 3,500. O di ba? Kapag babalik na ito siya mga inday sa kanyang lugar sa Amerika, hindi ko alam mga inday kung anong ang uunahin ko, pero baka gusto ko mga inday na may improvement naman yung buhay ko, yung pagsisikap ko. At sana hiling ko lang sa inyo na kahit nawala na si Dudong dito, na hindi na ako makabidyo ng tungkol sa aming dalawa, ay suportahan nyo pa rin ako sa pang-araw-araw na pangyayari or pang-araw-araw na ginagawa ko sa buhay ko, saan man ako mapadpad, saan man ako mapunta. Hiningi ko pa rin ang mga suporta nyo mga inday, na sana patuloy pa rin kayo na magbigay ng advice at saka suporta sa akin. Ang pangalan pala sa mall na ito mga inday ay G-Mall. Bago pa lang ito mga inday, at dito kami napupunta kapag nagpapa-extend kami ng visa ni Dudong mga day. Nag-usap-usap kami ni Dudong kung ano yung mga bagay na gagawin namin kapag malayo pa kami sa isa't isa. April 7 yung alis niya dito mga inday, at ako naman tapusin ko na lang yung buong buwan ng April at babalik na ako sa Negros mga day. Since 2000 pa kami dito sa San Remo mga inday, at nagustuhan ni Dudong ang lugar na ito. At ako rin mga inday, nagustuhan ko rin, pero ngayon marami silang mga protocol ng mga binabago nila mga inday, at sobrang nahahasol kami, kaya siguro kapag uwi na kami ng April, ako naman inday, babalik ako sa aming probinsya. Ay pagbalik siguro ni Dudong dito, maghanap kami ng iba kasi dito nahahasulan kami. Kasi pag may bisita ako dito na papasok dito sa San Remo, kailangan ko pang mag-chat doon sa may-ari na i-register yung bisita ko. At kapag naman gumagamit kami sa pool mga inday, ay kailangan din mag-register everyday kung gusto naming magamit ng pool. At yung monthly due dito na binabayaran namin sa mga facilities, sa mga tao na nagtatrabaho dito sa pool at saka sa mga gamit dito mga inday, is tumataas din. Kung umabot na siya ng halos 5,000 noong dati mga inday, noong 2022 nagbayad ako ng monthly due dito is lang 2,000 lang. Ngayon almost 5,000 ang mga day. Kapag kami dalawa ni Dudong magkauban ba, magkasama mga inday, ang lalaki ng mga gastos namin. Pero kung ako lang dito mga inday, nako, yung 20k ng isang buwan hindi na yun aabot mga day. Pero kay si Dudong kasi pagdating niya dito, yung yung mga activities niya is mostly nasa mall mga inday, at saka everyday hindi uubos sa 3,000 to 2,000 mga inday yung mga gasto namin sa mga games lang yan. Minsan kapag nag-ano yan siya sa mga gastos na dito mga inday, na mas dumadami na yung lumalaki na yung gastos niya, sinasabihan niya ako, sinabi ko naman sa kanya na ako ba yung palaging gumagasto, nagtutulong nga ako dito sa mga gastusin natin. Sabi niya na hindi naman ikaw palaging lumagasto. Sabi ko sa kanya na yung everyday na pumupunta tayo sa mall, kahit na hindi yan bulto-bulto, pero kapag everyday tayo lalabas, doon tayo sa lalabas kakain, malalakihan talaga tayo ng gasto. Kaya mas gusto ko mga inday na puno yung rep para magkaluto-luto lang ako dito. Pero sa kanya ayaw man siya na magluto-luto ako mga inday, kasi nga sobrang na daw trabaho at hasol, at matagal daw matapos, tapos kainin madali lang daw. Pero kay malapit naman ni siya mag-uwi sa Amerika mga inday, malilis na yung gastos ko dito at malilis na din yung gasto niya mga inday. Sabi niya pag nasa Amerika daw kami, mas less daw yung gasto namin, kasi yung mga activity doon mga inday, pwede ka mga mag-fishing, pwede kaming mag-picnic doon sa mga lugar niya mga inday, at hindi kami masyadong pumupunta ng mga mall, kasi mas maganda daw dito yung mga mall sa Pilipinas kumpara doon sa kanila mga day. So hindi kami malalakihan, at saka yung bahay nila doon, malaki silang bahay day, pero malaki din yung surrounding sila, malaki din yung mga bakuran nila mga day, ang daming puno. So sabi niya mag-garden ka na lang pagpunta mo ng Amerika. Nagsabi na siya mga inday na yan yung mga gagawin kapag punta na akong Amerika, pero kailan pa kaya, hindi pa kami nag-usap-usap kami mga inday, gusto niya kong dalhin pero wala pa talagang procedure ng mga ganon ba. Pero aantayin ko lang siya mga inday kung kailan talaga kami magpo-process, kasi kung ako talaga na ipilit ko yung sarili ko na tara mag-process tayo ng visa ganon, ayaw ko mga inday, kasi mas gustuhin ko na dito lang sa Pilipinas. Pero kung sa kanya naman, kung itutuloy niya, di go rin. Maganda rin mga inday, mag-experience tayo ng ibang bansa. Pagkatapos namin ngayon mga inday na mag-shopping kami ni Dudong, binilhan niya ako ng aking mga nagustuhan mga day, at saka magpunta kami sa SMC side, naglaro kami ng pool, bowling, nag-table tennis naman kami mga inday. Sinabihan ko ulit si Dudong na huwag magpasadong magpapagod, pero hindi siya nakinig talaga sa akin mga inday, kaya pag uwi, sumakit ang ulo ko. Diyan lang muna ako magtabi-tabi mga inday, kasi sumakit ng ulo ko ng husto mga inday. Magtutulog at magpapahinga na muna ako. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat.